Ay mahilig yata si Vice President gumawa ng mahahabang statement. Dahil bago ito ay may mahaba rin siyang statement na banat kay Chief PNP Marbil. Tama, may sulat. No? Oo, medyo matindi yun dahil hindi lang panganib niya ang sinasabi ron, no? Kundi sinabi niya na parang may death threat sa kanya. Kaya very revealing yung statement na yun at medyo mahaba. Ikalawa, itong statement na ito ang pinaka-open na banat niya sa gobyerno so far. At tingin ko mas titindi pa yung kanyang banat dahil siya ay nag-resign na sa official family at papunta ng midterm ay gumuguhit na sila bilang Duterte opposition. Pero ikatlo, tingin ko ay kung ako yung advisor ni Vice President Sara na hindi naman ako inaalok. Kung ako yung kanyang advisor, yung ganitong statement ay exactly how not to make a statement. No, dahil itong statement na ito ay halos bawat paragraph na banat niya ay parang bumabanda sa kanya, bumabalik, no? Halimbawa, yung una niyang statement na 6 na tribo ng mga Muslim ang kanyang ina-address at sumusuporta sa kanya. Parang medyo mahirap mangyari yon. Baka may mga nakausap siya ng mga ilang mga Muslim galing sa ilang tribo, minisrepresent na yung mga Muslim. Yung mga Tausug, yung mga Maranao, yung mga Sama. Wala namang organisasyon itong mga tribong ito. No? Paano mo masasabi na sinusuportahan ka nitong mga ito? May ilan lang na nag-volunteer na dahil nabawasan yung kanyang 450 na security, baka pwede silang pumuno. Yun yung unang paragraph. No? Yung mga sumunod na paragraph, binanatan niya yung airport na bakit nilabas yung kanyang video habang siya ay tumatakas ng Pilipinas dahil sa bagyo at papunta ng Munich na hindi naman daw siya manonood ng Taylor Swift na concert. Ikaw ba, Alex? Swiftie ka ba? Yes. So, ang daming problema sa airport, no? Problema sa surot, problema sa mahabang pila, problema sa human trafficking, pero ang napili niyang problema ay yung paglabas ng kanyang video, no? Binanggit din niya yung kawalan ng flood control, no? Pero 6 na taon yung tatay niya sa gobyerno, no? Ano nangyari sa mga flood control doon, 'di ba? So, binabanatan niya yung master plan. Pero 6 na taon sila sa gobyerno, ano yung master plan ng panahon nila? At ikatlo, ang hirap banatan nung baha kung ikaw ay lumalabas ng bansa habang tayo ay binabaha, no? So babalik sa kanya 'yan, no? Tapos questionin mo yung police to population ratio. Ikaw yung pinakamaraming police na ginagamit na vice president sa kasaysayan ng bansa. No? So sinasabi ko lang itong kung babanat ka, yung hindi babalik sa iyo. No, kaya siguro dapat yung sumulat niyan o yung nag-advise sa kanya sa lalaman ng sulat, dapat sisantihin na. Medyo tinira niya ng konti yung pagpasok ng mga dayuhan sa ating bansa, yung pagkontrol ng mga dayuhan, no, sa ating bansa. Pero hindi yung mga Chinese ang kanyang pinapatamaan. Pinapatamaan niya ay yung ICC, no? Pero ayun nga, babalik uli sa kanya yung issue na yan dahil sa issue ng West Philippine Sea. Dahil at best, yung comment mo habang nilulusob at sinasaktan ng ating kababayan, no comment, no? Kaya yun yung mahirap sa mga ganyang mga statement, no? At kasama rin sa kanyang statement yung pagbatikos niya doon sa kakulangan sa mga programang pangkalusugan at yung corruption. Saan ba nangyari yung Parmali? No? Saan ba nangyari yung DepEd laptop scandal, no? Saan ba nangyari yung mga gamot na expired na binibili ng gobyerno tapos itatapon? Di ba nangyari yun noong nakaraang gobyerno? So, yun nga, inuulit ko, ingat ka sa mga statement dahil babalik sa iyo no? Na nakita natin for the past 2 years ay nag-unravel na. At na-highlight yan nung nag-resign ng Vice President sa official family as a cabinet secretary do sa pinakamalaking departamento ng gobyerno. Pero yung writing on the wall, nakita na natin for the past year Nakita na natin yung pagkawala ng confidential at saka intelligence fund. Nakita na natin yung bangayan. Hindi lang bangayan, talagang antagonistikong banat ng kanyang mga kaalyado at pamilya sa presidente.
Even na threatening siya lang, hindi lang sedition at saka secession, kundi threatening him with assassination. No, matindi yung mga banat. Kaya ito ay huling tuldok lamang doon, yung Duterte opposition. Dahil mukhang may iba pang mga opposition eh. Yung mga kaibigan natin, magbubuo yata ng complete slate. Pink at saka dilaw na opposition, nagbubuo rin ng kwan. So hindi lang naman lang Duterte ang opposition, no? Sabi nga nung kanyang kaalyado o advisor na si Malutikia na doon sa kanyang survey publicus, bumababa si Vice President Sara dahil binabatak ng kanyang tatay. Kaya kung makikita mo nitong past 2 months, medyo tahimik yung tatay. No, dahil ang tingin ng kanyang mga advisor, nakakabawa siya, no, doon. No? Kaya pero dahil siya na yung natitira na pinakamataas na posisyon ng oposisyon, ay talagang siya yung mamumuno. Ang problema lang, ano na ba yung kanyang pamumunuan? Dahil halimbawa, yung kanyang Senate slate, nabawasan ng isa, si Francis Tolentino. Nag-resign na sa PDP Laban at mukhang papunta sa administrasyon. At yung kanyang mga miyembro sa Hugpong at saka sa PDP Laban, o nga pala, nawala na yung laban, PDP na lang, ay naubos na sa mga lokal at saka sa kongreso. Yung mga ilang natira, nasuspindi pa. Katulad ni Mayor Mike Ramos sa Cebu, katulad ni Governor Hubahib, etc. So hindi ko na alam kung ano yung kanyang pamumunuan. Sa bagay, nandiyan pa naman si Bato at saka si Bongo, ayun lang si Bato baka makuha ng ICC. So baka isa na lang yung matira. At saka si Philip Salvador, no? So yun yung mga maiiwan, no? Kaya yun yung problema, ano yung kanyang pamumunuan. Pero tama kayo, siya na yung magiging pinuno. Pero yung isa pang kanyang attack dog, medyo na-divert yung attention, si ex-Human Rights Harry Roque. Dahil yun yung isa sa kanyang mga attack dog eh. Parang yung attack dog niya, lumiliit yung mundo. No? At mula sa kanyang link sa Pogo, mukhang kakasuhan pa siya. At mukhang bibigyan na siya ng whole departure order. So, at mukhang meron magsasampa ng disbarment sa kanya. Ang sabi ni Harry Roque, kung kukunin si President Duterte ng ICC, siya lang ang pwede mag-represent bilang abogado sa ICC. Kung hindi ka makalabas ng bansa, paano ka pupunta sa ICC? Kung ikaw ay ma-disbar, paano ka magiging abogado? So, good luck na lang. No, good luck na lang kay ex-Human Rights Harry Roque, lalo na ngayong August ay ghost month. Baka mas dumami pa yung kanyang malas. Isang shift, talagang napaka-fundamental nitong shift na ito. Lalo na kung titignan natin yung mga posisyon ng gobyerno a year ago. Kung maalala nyo, noong early 2023, ang sabi ng Justice Secretary, hindi makakapasok ang ICC sa ating bansa. Wala kaming koordinasyon dyan, sabi ng Presidente. At naglabas ng resolution ang House in support of ex-President Digong regarding the ICC. Naglabas din ang Senado ng resolution defending ex-President Digong. Tapos late last year, medyo nagsimula na magbago. Mga Oktubre, Nobyembre, sabi ni Secretary Remulla na pwede nang pumasok ang ICC bilang turista. At sabi ni President Bongbong Marcos, pinag-aaralan na namin kung babalik tayo sa ICC. At nung Disyembre, sabi ni ex-Human Rights Harry Roque, ay itong pagpasok ng ICC ay wala nang, hindi ito pinagpasyahan ni Speaker Romualdez lang. No less than the President ang nagbigay ng bendisyon dito. Kaya makikita natin, since December, ay napakatalas na ng banat nila kay President Bongbong Marcos. Dahil ang sabi nga nila, itong elephant in the room, itong ICC na nagke-create ng existential crisis para sa mga Duterte ay may bendisyon ng Presidente. At fast forward, makikita nga natin yung nangyari ngayon na medyo official na. Hindi namin kayang pigilan ng Interpol kung mag-i-implement sila ng international warrant. Kaya tutulungan na lang namin sila. Pero hindi ito coordination, Hindi ito coordination. So makikita mo rin yung pagmasahe ng posisyon, no? Tama, this is a dramatic shift, pero sinusubukan nilang imasahe para hindi naman magmukhang kinain nila yung sinabi nila a year ago, no? Dahil baka mabulunan Kung titingnan natin yung track record ng ICC, usually mga 7 or 8 years pagkapasok ng kaso, doon sila nagpapasya para sa international warrant. Kaya parang within the time frame naman ito ng ICC. Pero at the same time, hindi natin mape-predict
kailan talaga yung eksaktong panahon. Pero ang malinaw kasi ay patapos na yung preliminary investigation at yan yung panahon na naglalabas ka ng international warrant. Lalo na yung nangyari a week ago na nag-send ng letter ang ICC sa 5 mga opisyal ng kapulisan. 2 ay retired na katulad ni Senator Bato at 3 ay active pa. Para sabihin, o ibigay nyo naman yung side nyo. Pero kung hindi nyo ibibigay, tuloy na yung kaso. No, hindi naman to relevant do sa kaso para may pakita nyo lang yung side mo. At kahapon, nakita natin, kagabi, nagulat ako. Sabi ni Senator Bato, naglabas ng statement na yung 4 do sa 5 na kasama siya ay kinukumbinsi na magtestigo laban sa kanya. Kaya tinawagan ko kagad si Senator Sonny Trillanes dahil kasama daw si Speaker Martin Romualdez, kasama daw si Senator Trillanes sa kumukumbinsi sa 4 na bumaliktad at magtestigo sa mga principal katulad ni Digong at saka Bato. Si Bato mismo naglabas. Sabi ni Senator Trillanes parang natatakot si Senator Bato sa sarili niyang multo, no? Kaya yun yung sagot niya. Pero hindi ako magugulat kung babaliktad yung 4. Dahil hindi naman sila principal Ang mahirap bumaliktad ay si Senator Bato. Dahil mahirap naman na bumaliktad ka laban sa sarili mo, no? Kaya yun, medyo kinakabahan na sila. At yung kagabi, yun yung napaka-glaring na ebidensya na kinakabahan na itong mga ito sa kaso ng ICC. Nauubos na sila kaya mag-guerrilla warfare na lang daw sila sa kampanya, no? Ang kaba ko lang ay baka umiyak na naman siya uli, no? Katulad nung pagtanggal nila kay Mig Subiri, nakasama pala siya sa pumirma, no? Kaya yun lang, sana hindi na siya umiyak dahil nakakaawa, no? Nakakaawa kung siya ay iiyak. Lalo na laki-laki niya, di ba? Maskulado. Tapos talagang akala mo parang kontrabida sa pelikula, tapos humahagulgol, no? Sana hindi naman mangyari 'yon. Pero ito ay hindi lamang clear writing on the wall. Kong Terry, Alex, ito ay nakaukit na, nakabaon na sa pader yung mensahe na ito na maghanap na kayo ng tatakbuhan, no? Ang problema baka magkasama-sama sila ni Alice Guo, ni Michael Yang at ni Kibuloy sa taguan, no? So tingin ko yun ang iniisip nila ngayon. Saan ba sila tatakbo? Saan ba sila magtatago, no? At hindi ako magugulat kung dun sa katabi nating bansa ay magpuntahan na sila, no? At dahil most welcome sila ron.